Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ko po kayong binabati, lalo ng Marikina Valley Bible Baptist Church at lahat po ng maaabot ng pangangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos at tagapagligtas. Isang pagkakataon muli na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ganitong kaparaanan. Tumaasa po ako, Lord willing, August 23 ay magkakasama-samang muli tayo sa ating church. That will be next week, no? Kaya ihandaan nyo ang mga sarili nyo, lalo-lalo na po yung mga kapatiran na pumupunta sa first, second, at saka third service po. Buong maghapon din po ang ating serbisyo sa mga darating na mga linggo. At kung loloobin ng Panginoon po na talagang malilip po yung ating MECQ this coming August 18 at mukhang positibo nga po na gano'n na mangyayari, matutuloy po ang ating banal na hapunan sa katapusan ng Agosto, no? Isusulong po natin yan na tayo po magkakaroon ng banal na hapunan sa 3 serbisyo po ng ating services kapag Sunday. Mga minamahal, patuloy po nating itaguyod ang ating gawain, no? Sa gitna ng alam natin may pandemya pa rin at wala pa pong nasusumpong ang vaccine. Umaasa po ako na matatapos din ito at magkakaroon po tayo ng vaccine at magiging maluwang na po para sa lahat ang makadalo ng simbahan. Ginagawa naman po natin ang lahat ng ating magagawa para mapanatili natin na ang ating simbahan ay o yung lugar na pinagtitipunan natin nasa maayos, nasa malinis at masasabi natin na sinusunod natin yung mga dapat sundin at tagubilin sa atin para mapag-ingatan din natin ang ating mga sarili. Ganoon din po ang ating mga miyembro. Muli sa umagang ito, no, bago po ako mag-proceed sa aking mensahe, ang mensahe pong ihahatid ko sa umagang ito ay pinamagatang ang araw ng Panginoon. Ito po ay sa unang Thessalonica Kapitulo 5 talatang 1 hanggang 11. Itong paksang ito ay marahil bibihira na ipapangaral sa mga iglesia sapagkat ito'y may kinalaman sa tinatawag nating pagbuhos ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. At alam natin, yung bagay na yan ay dapat maipaabot din at maipaalam sa ating mga kapatid sa pananampalataya at maging sa mga maabot ng mensahe ito sapagkat magkakaroon po ng katuparan, no, ang paghatol ng Diyos na gagawin niya sa mundong ito na kung saan naroon tayo. Kaya inanyayaan ko po muna kayo manalangin mga kapatid sa umagang ito at tapos magpuproceed po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Let us pray. Mabaging Diyos naming nasa langit, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Sa ganitong kaparaanan, Panginoon, muling maihahatid ang iyong salita sa mga kapatid sa pananampalataya sa Marikina Valley at maging sa mga kapatiran, mga kakilala, kaibigan, sa mga tao, Panginoon, na maabot ng pangangaral ng iyong salita. Sa umaga pong ito, O Diyos, gawaran mo kami ng iyong abag at awa, Panginoon, sa pamagitan ng pagbubukas sa aming puso't isipan ng mga katotohanan dapat naming maunawaan sa salita mo. Salamat sa pribilehiyong makapangaral din ng salita mo at ganoon din puspusin mo kami lahat ng banal na Espiritu, Panginoon, at magkaroon kami, Panginoon, ng tinatawag nating masidhing paghahangad na makapagsama-sama at makapagtipon at makapanayam ang mga kapatid sa pananampalataya sa aming kapilya, lalo-lalo na sa darating na linggo, Panginoon. Umaasa ako, Panginoon, bigyan mo ng lakas ng loob, bigyan mo ng tapang ang mga kapatid. Huwag kami balutin ng takot na kami ay magsama-sama sa aming pananambahan next week na sinusunod ang mga alituntunin ibinigay sa amin at patuloy na sinasabi ng gobyerno maging ng mga tao sa medical field. Muli sa umagang ito, salamat sa pribilehiyong pinagkaloob mo para makapag-aral muli ng iyong salita. Malwalhati nawa, O Diyos, ang iyong anak na si Jesucristo na siya naming Panginoon, manunubos at tagapagligtas. At salamat sa umagang ito, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, sa umagang ito, babasahin ko po muna ang 1 Thessalonians 5,
1 to 11. At may kahabaan po yung introduction ko, pero kinakailangan po yan. Ito pong mensahe kong ang araw ng Panginoon ay nahahati po sa dalawang bahagi, no? Yung unang bahagi ngayong umaga at yung ikalawang bahagi ay mamayang hapon. Sana masundan niyo itong mensaheng ito, no? Sa buong maghapon. Unang Tesalonica Kapitulo 5 talatang 1 hanggang 11, itong sabi ng Biblia. Ngunit mga kapatid, hindi kinakailangan na sumulat pa kami sa inyo patungkol sa mga panahon at mga kapanahunan. Ito'y sapagkat nalalaman ninyong lubos na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Ito'y sapagkat kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, ang biglang pagkawasak ay darating sa kanila tulad ng nararamdaman ng sakit ng babaeng manganganak na, at sila'y hindi makakatakas sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang ang araw na iyon ay biglang dumating sa inyo tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Kayong lahat ay mga anak sa liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi mga tao ng gabi o kadiliman. Kaya nga, hindi tayo dapat matulog katulad ng iba, subalit laging nagbabantay at may maayos na pag-iisip. Ito ay sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang mga manginginom ng alak ay naglalasing sa gabi. Ngunit dahil tayo ay sa araw, dapat may maayos tayong pag-iisip. Ating isuot ang baluting pangdibdib ng pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet ang pag-asa ng kaligtasan. Ito'y sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kapuotan kundi para magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay para sa atin upang tayo maging gising o tulog man ay mabuhay na kasama niya. Kaya palakasin ninyo ang loob at patatagin ang isa't isa tulad ng inyong ginagawa. Now, alam niyo maraming mga katanungan ang nakapagbibigay ng tinatawag nating uneasiness, no, sa mga mananampalataya. Lalo-lalo na yung mga usaping may kinalaman sa hinaharap. Kaya nga nung dumating itong pandemya, no, talagang maraming mangangaral din ng salita ng Diyos. Maaring isa na ako ang nagbigay ng mga pangangaral patungkol sa mga bagay pang hinaharap. At isa lamang ito sa mga mensaheng naihatid ko po sa inyo. Now, of course, maging yung mga mananampalataya sa unang Tesalonica o taga-Tesalonica, may mga concern din sila patungkol sa kanilang mga minamahal. Lalo-lalo na yung mga minamahal nilang nangamatay na. At hindi lamang yung naging concern nila, kundi naging concern din nila yung tinatawag na araw ng Panginoon. Actually, itong mga paksang ito ay tinalakay ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 4, yung may kinalaman dun sa issue ng pagkamatay ng mga mahal nating sa buhay na nauna na sa atin. At doon naman sa chapter 5, tinalakay niya yung panibagong paksa na nakapaloob din sa usaping may kinalaman sa prophecy. Ito yung tinatawag nating araw, nung tinatawag ng araw ng paghuhukom o araw ng paghatol ng Diyos, at kung paano makapaghahanda ang mga mananampalataya sa pagdating ng araw na yun. Ito'y nakapaloob naman sa chapter 5. At makikita natin, subject ito ng ongoing debate dahil ang iba, hindi naniniwala sa bagay na ito, no, na mangyayari, o ang iba, naniniwala naman na ang mananampalataya papasok dun sa tinatawag nating paghatol or pagbuhos ng puot ng Diyos sa mundong ito. Well, kapag tinalakay po natin yung unang Tesalonica 4:13 hanggang 18 na naipangaralan natin, tumutukoy ito at ang binibigyan din dito yung tinatawag nating pagdagit ng mga mananampalataya. At kapag tinalakay naman natin yung unang Tesalonica 5:1 hanggang 11, na ito nga ang ating pag-aaralan, may kinalaman naman to sa tinatawag nating araw ng Panginoon. Ang iba, isa sa mga pananaw nila rito na ang araw ng Panginoon ay nagsisimula doon sa tinatawag nating tribulation period o panahon ng kapighatian. Pag-aaralan po natin yung bagay na yan, no? Dito makikita natin na may dalawang binibigyang pansin si Apostol Pablo rito. Doon sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 18, tinatalakay ni Apostol Pablo ron yung pagkabuhay na muli ng mga patay. At doon naman sa unang Tesalonica Kapitulo 5:1
hanggang 11, tinatalakay naman dito ni Apostol Pablo yung tinatawag nating paghatol na gagawin ng Panginoong Diyos sa mundong ito, sa mga buhay na hindi kumikilala sa tunay na Diyos. So, ang layunin nung unang Tesalonica 4:13 hanggang 18 may kinalaman sa kasiguruhan nung mga namatay ng nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas na makakapiling din sila, no, ng mga taong madadagit balang araw sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At ang layunin naman na makikita natin sa chapter 5 pagbibigay din ng babala sa mga mananampalataya kung paano tayo magiging alerto or spiritually alert at maging handa tayo, morally prepared, lalong-lalo na alam nating may darating na paghatol na gagawin ng Diyos sa sangkatauhan balang araw. Now, sa pagpasok po natin ng pag-aaral na ito, bigyan po muna natin pansin tinatawag nating araw ng Panginoon, no? Yung katagang makikita natin doon sa talatang 1, talatang 2, yung araw ng Panginoon. Actually, yung araw ng Panginoon ginamit sa lumang tipan ng 19 na ulit. Samantala sa bagong tipan naman, ginamit ito ng 4 na ulit. Makikita natin to sa unang Tesalonica 5:2, yung binanggit ko kanina, no? Ito ay sapagkat nalalaman ninyo lubos na ang araw, nalalaman yung lubos na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Gawa 2:20, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo. Ito yung mangyayari bago dumating ang dakila at hayag na araw ng Panginoon. Ganun din sa ikalawang Tesalonica 2:2, sinabi rito, huwag madaling maguluhan ang inyong pag-iisip ni magulumihanan sa pamagitan man ng espiritu o salita o sulat na sinasabi ng mga tao na galing sa amin, sapagkat sa amin na para bang ang araw ng Panginoon ay dumating na. At ganun din sa ikalawang Pedro 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na parang malakas na ugong, ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak, ang lupa at ang mga bagay na ginawa roon ay mapupugnaw. So, 4 lamang na beses na ginamit ito sa bagong tipan. Alam nyo, yung katagang araw ng Panginoon sa lumang tipan, ginamit ito ng mga propeta sa paglalarawan ng nalalapit na hatol ng Diyos na darating nung kapanahunan yon, no? Tinatawag nating near historical judgment. Ginamit niya ito sa ganitong konteksto, at hindi lamang yon. Ginamit din yung araw ng Panginoon sa lumang tipan sa konteksto ng panginaharap na banal na paghatol ng Diyos sa lahat nitong mga kaaway na tinatawag naman nating eschatological divine judgment. May mga talata ring nabanggit diyan, no? Tinatawag ito na araw ng paghihiganti or day of vengeance sa bagong tipan. Tinatawag naman to ng araw ng kanyang kapuotan, araw ng pagbisita ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So makikita natin na itong araw ng Panginoon ay may kinalaman ito sa tinatawag nating paghatol ng Diyos. Yung panghinaharap na araw ng Panginoon, eschatological divine judgment of God, na kung saan dito nakapaloob yung ating pinag-aaralan, nahahati ito sa dalawang bahagi, no? Sa katapusan ng 7 taong kapighatian, mahahayag itong araw ng Panginoon, at yung doon sa katapusan ng milenyo o 1,000 taong paghahari ni Kristo, na kung saan gugunawin ng Diyos ang sansinukob, mahahayag din yung tinatawag nating araw ng Panginoon. So, may pagitan itong 1,000 taon, mga kapatid, no? Doon sa araw ng Panginoon, sa konteksto ng kapahayagan 19, 11 hanggang 21, at doon naman sa pagkakagamit ng araw ng Panginoon sa konteksto ng ikalawang Pedro 3:10, na ibubuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang paghatol sa sanlibutan ito. Now, itong unang Tesalonica, saan nakapaloob ito? Unang Tesalonica, Kapitulo 5, 1 hanggang 11. Nakapaloob ito dun sa araw ng Panginoon sa konteksto na makikita natin sa pahayag 19, 11 hanggang 21. Yung unang kapahayagan patungkol sa tinatawag nating araw ng Panginoon na ibubuhos niya sa panahon ng tribulation period. Doon sa bahaging
katapusan ng 7 taong kapigatian, no? Sapagkat yun ang makikita nating mga nakasulat maging sa iba-ibang mga talata ng Biblia. Actually, napakaraming talata ang pwede nating gamitin, no? Patungkol sa araw ng Panginoon at sa pagkakasunod-sunod dito. Kaya lang, ang pag-aaralan muna natin yung nakasaad rin sa unang Tesalonica Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Now, balik tayo rin sa talata. 1 Thessalonians 5:1, ngunit mga kapatid, hindi na kinakailangan sumulat pa kami sa inyo patungkol sa mga panahon at mga kapanahunan. Alam niyo yung pagkakagamit ni Apostol Pablo rito, nung ito'y sinulat niya, kapag ito'y pinag-aralan niyo sa Griego, no, may tinatawag tayong transitional phrase, no? Yung transitional phrase, yung magbabago ka ng paksa. Sapagkat yung ginamit dito sa unang yung unang salita na mga ginamit rito, yung word na peridi, ngayon patungkol. Kaya lang dito sa talatang binasa natin, no, magkahiwalay yun, pero ganun pa rin ang tinatawag nating nilalaman nun. Sa isang salin ng Biblia, no, ang Biblia, ganito ang pagkakabanggit naman, dadapwat tungkol sa kapanahunan at mga bahagi ng panahon. So sa isang salin ng Biblia, ang salita ng Diyos, ngunit mga kapatid, hindi na kinakailangan sumulat pa kami sa inyo patungkol sa mga panahon at kapanahunan. Yung word na peridi, yun po yung mga nauunang word na ginamit sa salitang Griego. Ito po yung nagpapakita ng tinatawag natin transitional phrase, na kung saan si Apostol Pablo lilipat ng panibagong paksa or topic. Malimit, ginagamit ni Apostol Pablo yun sa kanyang mga sulat. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Sapagkat transitional phrase yung ginamit niya rito, yung paglipat sa panibagong paksa. Yung paksa ng pagkabuhay na muli, tinalakay niya sa unang Tesalonica 4. Yung paksa na may kinalaman naman sa paghatol, tinalakay naman niya sa unang Tesalonica Kapitulo 5. Pero under pa rin yun dun sa tinatawag nating napakalaking paksa na tinatawag, na nakapaloob dun sa prophecy na tinatawag. Now, nakita natin dito yung iba pang mga talata. Unang Tesalonica 4:9, may ganitong sinabi, gayon, hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo patungkol sa pag-ibig sa mga kapatid, sapagkat kayo ang siyang tinuruan na ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. So yung ginamit niya rito, no, sumulat pa sa inyo patungkol, peridi rin dito ang pagkakagamit. Unang Korinto 7:1, patungkol sa mga bagay na sinulat ko sa inyo, peridi ang pagkakagamit din dito. Doon sa unang Korinto 8:1, ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Sa unang Korinto 12:1, ngayon tungkol sa mga kaloob ayon sa Espiritu. Unang Korinto 16:1, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal. Kapag ginagamit niya ito, transitional phrase to, no? Katulad rin ng ginamit niya doon sa unang Tesalonica 5:2 o 5:1, dadapwat patungkol sa panahon at mga kapanahunan. So makikita natin nang ito'y ginamit ni Apostol Pablo, ginamit niya ito at sinabi niya ito sa mga kapatid, no? Very affectionate yung pagkakagamit niya rito, sapagkat ang ina-address niya rito, mga kapatid sa pananampalataya, mga naging bunga niya sa kanyang gawain nung siya'y nandun sa lugar ng Tesalonica. Ngunit mga kapatid, hindi na kinakailangan sumulat pa kami sa inyo patungkol sa mga panahon at mga kapanahunan. May nabanggit ditong praise din, no? Panahon at mga kapanahunan. Ano nga ba ibig sabihin ng word na to? It seems na nag-overlap yung pagkakagamit ni Apostol Pablo rito. Nitong praise na ito. Well, yung word na panahon at mga kapanahunan, actually, dalawang Greek word yung ginamit doon. Yung salitang panahon, ang ibig sabihin nito, oras, or chronological time, or to clock time, or calendar time. At yung word na kapanahunan, ang ibig sabihin naman nito, kairos, or panahon, epoch, era, or season. Sa Biblia, makakita tayo nito na magkasama silang binanggit, no? Yung Chronos at saka yung Kairos. Sa Lumang Tipan, may ganitong sinabi sa Daniel 2:21. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pag-unawa.
ginamit din ulit ito sa bagong sa bagong tipan sa Gawa 1:7. Sinabi niya sa kanila, si Kristo po nagsasalita nito, may oras or may mga panahon na inilagay ng Ama sa sarili niyang kapamahalaan, ang pagkaalam sa mga ito ay hindi para sa inyo. So dito makikita natin, ganun po ginamit, no? Yung panahon at mga kapanahunan. Yung salitang panahon o oras, sa Biblia makakakita tayo niyan eh, lalo na sa pahayag, sa Revelation 11 verse 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghula 1,260 araw na nararamtam na magagaspang na kayo. So dito makikita mo yung calendar time, no? Ginamit rito yung salitang Kronos. Ganun din. Sa 13:5 sinabi rito, at binigyan sila ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng 40 araw, 42 buwan. So, ganoon din ang pagkagamit dito, may kinalaman sa calendar time or oras. Now, sa Biblia din, ginamit yung salitang kairos, ang idea nito ay panahon. Kasi kapag tinignan nyo sa diksyonaryo yung epoch, era, or season, isa lang word ginamit yun sa Pilipino, panahon, no? At kapag tinalakay natin yung mga bagay patungkol sa hinaharap, andyan yung panahon ng pagdagit, yung paglabas ng Antikristo, yung pagbuhos ng mga paghatol ng Diyos, no? Yung Armageddon na tinatawag, andyan yung tinatawag nating panahon ng paghatol ng mga bansa. Andyan din yung milenyo, yung paggunaw, andyan din yung paglabas ng bagong langit, bagong lupa, andyan yung dakilang puting paghatol. Ito yung mga event no? Event, season, era na mangyayari sa hinaharap. Ginamit yung salitang kapanahunan dito. Okay? Or mga panahon. So mga kapatid, kung babalikan po natin, no, yung text natin, dahil pinagsama itong dalawang ito, at sinabi ni Apostol Pablo, babalikan ko yung talata para ma-appreciate natin. Ngunit mga kapatid, hindi kinakailangan sumulat pa kami sa inyo patungkol sa mga panahon at kapanahunan. Meron ditong gustong mangyari yung mga taga-Thessalonica Actually, ang gusto nilang mangyari dito, masyado silang curious. Interesado silang malaman yung timing, yung tamang panahon ng end time events o yung mga huling mga mangyayari sa mga huling kapanahunan. Itong kongregasyon na ito, nung kapanahunan na yon, nais nilang malaman yung espesipiko patungkol sa rapture, maging yung araw ng Panginoon, kung kailan to mangyayari. Pero alam naman natin, yung sagot nga ni Apostol Pablo rito, na sinasabi niya, na binigyan sila naman ng assurance na yung mga namatay nila sa buhay, makakapiling din nila, at binigyan din naman sila ng assurance doon sa chapter 5, na hindi sila makakasama doon sa tinatawag nating araw ng Panginoon, in which sapat na yon, nakaalaman na dapat na nilang malaman. May ganyan ding pangyayari sa bagong tipan na nais kong makita ninyo, no? Nung may nagtanong sa ating Panginoong Kristo, sapagkat gusto niyang malaman kung kailan itatatag ng ating Panginoong Kristo yung kanyang kaharian dito sa lupa, sa Gawa Kapitulo 1 sa 1-7, nang sila nga ay nagkatipon-tipon, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, ibabalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na inilagay ng Ama sa sarili niyang kapamahalaan, ang pagkaalam ng mga ito ay hindi para sa inyo. Well, ganun din ang sagot ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Thessalonica, na actually gusto nilang malaman yung the specific or the details, okay, ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, yung paghatol na gagawin sa sangkatauhan. Pero sapat na yung kaalaman na ipinaalam sa kanila. Hindi niloob ng Panginoong Diyos na malaman nila yung detalye ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At ganoon din sa ating kapanahunan. Actually, ito nga nagbubunsod sa ibang mga nag-aaral ng Biblia, lalo-lalo na yung pinag-aaralan nila yung mga bagay pang hinaharap. Nagkakaroon sila ng tinatawag nating date setting. Naglalagay sila ng takdang araw base sa pagkukwenta nila doon sa sinabi sa Biblia kung kailan talaga darating ang Panginoon. Pero hindi naman yung sinabi ng Panginoon sa Biblia kung kailan siya darating Ang nais niya sa atin, sapat na yung nalalaman natin na magkakaroon ng pagdagit
na kukunin ng mga tunay na mananampalataya at magkakaroon ng paghatol at hindi makakasama ron ng mga tunay na mananampalataya. Nang sa gayon, tayo ay naandun pa rin sa kalagayan at espiritual na kahandaan na anumang oras ay darating ang ating Panginoon sa mundong ito. At kanyang makakasama ang kanyang mga anak. Kukunin niya. So, dapat isasantabi na natin yung mga kaisipan na yon, no? Na magseset tayo ng date. Nako, sa kasaysayan po ng mga pag-aaral ng Biblia, ang dami na ring tao na gumawa niyan. Napahiya lamang sila sa kahuli-hulian sapagkat sa pagseset nila ng date, hindi naman totoong dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, no? Hindi pa dumarating. Darating po siya. Antayin po natin. Sapat na yung kaalaman na ipinagpaalam sa atin sa unang Tesalonica Kapitulo 4 na darating siyang muli at kukunin niya ang mga mananampalataya at bubuhayin niyang muli at bibigyan ng panibagong katawan yung namatay kay Kristo at tayong mga buhay, bibigyan rin ng panibagong katawan. At yung paghatol, araw ng Panginoon, na gagawin niya sa hinaharap. Now, papasok na po tayo sa outline. May kahabaan nga po yung nabanggit ko sa inyo na introduction, mga kapatid. Ang unang punto na nais kong makita ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon, no? Dito sa talatang ating binasa, may 3 puntos po akong nais makita ninyo at nandyan po nakasulat yung 3 puntos niyan. Ang pagdating ng araw ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw, bigla ang pagkawasak na mangyayari, walang makakatakas sa sinuman. Nandyan po lahat yan sa talata, no? Unang Tesalonica 5:2. Ito po ang sabi. Ito'y sapagkat nalalaman yung lubos na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay darating tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. So dito ay nalintulad ang pagdating ng araw ng Panginoon sa isang magnanakaw sa gabi. Hindi po ito katulad ng rapture, no? Sapagkat ang magnanakaw ay dumarating ng biglaan, hindi inaasahan, unwelcome, at hindi lamang yon, makapaminsala. Sa rapture, hindi naman makapaminsala ang dating ng ating Panginoong Jesucristo kapag dumating siya sa atin. So ito, may kinalaman ito sa paghatol at ito yung magiging kabigla-bigla at kasindak-sindak dun sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kung hindi mo pa manunubo sa Jesucristo, kung wala ka pang buhay na relasyon sa Kanya, mahalagang magkaroon ka na. Sapagkat darating ang ating Panginoon na may taglay na paghatol sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya, katulad ng isang magnanakaw. At ipinakita nga rito, no? Sa pagdating ng Panginoon, sa pagdating ng paghatol ng Panginoon, katulad ng magnanakaw, wala naman sigurong magnanakaw na ipapaalam kung kailan siya darating, no? At sasabihin yung schedule ng kanyang pagdating, kundi ito'y biglaan na darating na lamang. Sa 1 Gs, tignan po natin kung paano inilalarawan ang magnanakaw, no? Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, 1 Gs, ang magnanakaw ay hindi pumaritong malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Context po nito may kinalaman sa great and good shepherd, which is our Lord Jesus Christ. Pero dito inilalarawan din yung gawain ni Satanas. Okay? Gawain ng tinatawag nating magnanakaw, makapaminsala, no? At ganoon din makikita rin natin sa Mateo 24:43, ngunit alamin ninyo ito, kung alam ng may-ari ng sambahayan ang oras ng pagdating ng magnanakaw, siya ay magbabantay, hindi niya pababayaang mawasak ang kanyang bahay. So dito mga kaibigan, makikita naman natin, no? Isang katotohanan na ipinakikita ng Biblia, kapag ang magnanakaw po dumarating, hindi po ito nagpapasabi na darating siya at nanakawan kayo. Dahil kung alam niyo lang, maghahanda kayo. Malamang bibili kayo ng maraming kandado para hindi masira yung inyong bahay, no? O yung mga ari-arian at hindi makuha. So ganoon din po rito. Makikita natin ito po biglaan na pagdating, at sa pagdating ng magnanakaw na yan, yung mga taong dadatna ng paghatol ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang kasindak-sindak at katakot-takot ang mangyayari sa kanila. Pangalawa, nabanggit ko rin po ang pagdating ng araw ng Panginoon, bigla ang pagwawasak. No, sinabi po rito sa unang Tesalonica 5:3, no? Ito'y sapagkat kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, biglang pagkawasak ay darating sa kanila tulad ng nararamdaman ng sakit ng babaeng mga anak. Nabanggit ko nga po pala sa inyo
Yung context ng unang Tesalonica Kapitulo 5, 1 hanggang 11. Yung araw ng Panginoon na tinutukoy rito, may kinalaman po, no? Doon sa katapusan ng tinatawag nating paghatol ng Panginoong Diyos, doon sa Armageddon, na hahatulan, hindi yung mga tao sa sanglibutang ito, hahatulan, yung mga lalaban sa ating Panginoon, maging yung diablo, maging yung mga false prophet, sama-sama po roon sa dakilang araw ng pagdating ng ating Panginoon, at nahatulan silang lahat. At ang makikita natin dito, may biglang pagkawasak, no? At sinasabi ng Biblia, yung pagkawasak na binabanggit po rito, mga kapatid, hindi po ito annihilation. Dahil akala ng iba parang bula lamang silang mawawala rito sa mundong ito. Hindi po. Ginamit po yung word na oletros dito sa Greek word. Ang ibig po sabihin nito, destruction. At kapag sinabing destruction, pagkahiwalay po. Hindi yung matutupok ka at mawawala ka na lamang, para at magiging parang nasunog ka na lamang na papel, at magiging alipato ka lang hanggang sa mawala ka na sa hangin. Hindi po ganoon. Kundi daranas po ng tinatawag nating kaparusahan ang mga tao, at ang pinakamasakit na kaparusahan na daranasan nila yung mahiwalay sila sa Diyos na banal na lumikha sa kanila, no? Na ang layunin ng Diyos niyan makapiling sila at maranasan yung dakilang pag-ibig niya at biyaya. Dito po sa ikalawang Tesalonica, ganito po i-describe yung tinatawag nating destruction sa nadaranasin ng mga makasalanan sa paghatol ng Panginoong Diyos. 2 Thessalonians 1 verse 9, daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kalakasan. Mga minamahal, katakot-takot po ito. Dahil kapag napahiwalay ka sa Panginoon, ang maranasan mo, yung tinatawag nating presensya ng kanyang puot, magpakailanman. Okay? At saan to? Sa tinatawag nating lake of fire balang araw. So mga kapatid, no? Ngayon pa lang, hinihimo kita. Kung ikaw ay hindi na nakakilala sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, kilalanin mo siya at hindi ka nawaabutan ng ganitong paghatol na gagawin ng Diyos. Sapagkat ito'y biglang pagkapahamak. Bakit nabanggit dito? Peace and safety, no? Sapagkat ganun din po sa kapanahunan ng tinatawag nating tribulation period, ang dami pong maglilipa na dyan ng mga tinatawag nating false prophet, okay? Na nagbibigay ng assurance ng kapayapaan at katiwasayan, no? Ito po'y mapaglinglang na mga salita na gagawin sa sanlibutan upang maniwala sila kahit na dumaranas sila ng katakot-takot na hatol ng Diyos, meron pa rin kapayapaan at katiwasayan. Pero mangyayari nga po sa kanila biglaang pagkawasak sa pagdating ng araw ng Panginoon. Nakakatakot po, no? Yung mangyayari sa kanila. And yet, ang dami pa rin maniniwala, tatalikod, hindi susunod sa Diyos sa mga panahong yaon. Now, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nabanggit dito, katulad ng isang babaeng manganganak. Well, kapag sinabi pong babaeng manganganak, mangyayari po yun. Wala makakapigil, no? Kumbaga, kung kada 2 minutes na lang, sumasakit yung tiyan mo, nagko-contract yung tiyan mo, at manganganak ka na, hindi mo pwedeng ipagpaliban yun. No? Hindi mo pwedeng sabihin, teka lang, hinto muna yung every 2 minutes na pagko-contract. Bukas na ako manganganak, or sa makalawa na ako manganganak. Wala pa yung asawa ko Hindi po ganoon. Kundi, ibig sabihin, mangyayari at walang makakapigil. Okay? Imminent po, no? Anytime mangyayari, walang makakapigil. Darating talaga siya. So, yun po yung pinag-uusapan natin na biglang pagkawasak sa tinatawag nating araw ng Panginoon. Idinidescribe po rito, sinabi ng Biblia. So, nakita natin, mga kapatid, sa pagdating ng araw ng Panginoon, ito'y tulad ng magnanakaw, may biglang pagkawasak. Yung pangatlo, nais kong makita ninyo, sa talata rin binasa natin, walang makakatakas sa sinuman. At sila'y hindi makakatakas sa anumang paraan. Alam niyo, sa hustisya nating mga tao, may nakakatakas May mga nakakalusot. Merong hindi napaparusahan. Pero sa hatol ng Diyos, wala pong makakatakas. Walang makakalusot. Okay? Makita natin, no, sa Mateo 23:33, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo
Nang kausap niya ang mga Pariseo, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa katulan sa impyerno? So dito makikita natin ang ating Panginoong Kristo nagbigay ng babala doon sa mga pagpanggap na ritualismong tao, mga reliyosong tao na wala namang pagkilala sa Diyos, na hindi sila makakatakas sa impyerno. At ganoon din sa Hebreo 2:3. Sinabi rito, kung gayon, paano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita patungkol dito at pinagtibay ito sa atin ng mga narinig sa Kanya. Actually, context nito may kinalaman doon sa mga mananampalataya Okay? Na nagpapabaya doon sa napakahalagang ebanghelyong napakinggan nila. At maaring hindi nila ginagawa yung tungkulin nila. Abay, may paghatol sa atin. At ang paghatol dyan, doon sa tinatawag nating judgment seat of Christ, imbis na magkaroon tayo ng gantimpala, dahil binabaliwala natin mahalagang ebanghelyong tinanggap natin, at hindi natin ginagawa yung tungkulin natin bilang Kristiyano sa pagpapakalat ng ebanghelyong ito, abay, pananagutan natin, no, sa harapan ng Panginoong Diyos yung hindi natin pagtupad sa ating tungkulin. Imbis na magkaroon tayo ng gantimpala, sapagkat yung ebanghelyong tinanggap natin mula sa Diyos ay napakahalagang ebanghelyo na hindi dapat pabayaan, na siya magiging dahilan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan kay Jesucristo, magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, mapatawad sila sa kasalanan nila, at hindi sila masama sa katulan ng Diyos balang araw. Mga mananampalataya, paalala po yan sa atin. Kaya nais kong ipabatid sa inyo yung kahalagahan ng ebanghelyong isinisiwalat natin, na si Kristo'y namatay, inlibing at nabuhay na muli, na kinakailangang malaman ng mga tao. At tayo bilang mga mananampalataya, dapat patuloy po natin itong ibabahagi, at hindi po tayo tatamarin. Maging ang buhay natin, no? Dapat nagre-reflect ito ng buhay na binago ng Diyos, buhay na alam ang tunay na ebanghelyo. Sa Hebreo din 12:25, tiyakin ninyo na hindi ninyo tinatanggihan ang nagsasalita, sapagkat kung ang mga tumanggi sa nagsalita sa lupa hindi makakaligtas sa paghatol, ang ating kahatulan ay layong tiyak kung tatalikuran natin siya na nagmula sa langit. So mga kapatid, no, hindi makaliligtas sa paghatol ng Diyos ang sinumang tao na patuloy at ayaw na sumunod o patuloy na sumusuway sa Kanya. Walang makakatakas. Yan po yung karakter ng tinatawag nating ang pagdating ng araw ng Panginoon. Katulad dito ng magnanakaw, may biglang pagkawasak. Pangatlo, walang makakatakas. Pangalawa, ang panatag sa pagdating ng araw ng Panginoon. Ito po yung maganda. Simple lamang po ito. Sino ba yung mga taong panatag sa pagdating ng araw ng Panginoon? Unang Tesalonica 5:4. Sabi po ng Biblia, no, sapagkat tayo sa liwanag at hindi sa kadiliman. 1 Thessalonians 5:4. Ngunit kayo mga kapatid, ang ganda ng pananalita ni Apostol Pablo rito. Nandun pa rin yung pagkakagamit nung salitang kapatid. Kinikilala ni Apostol Pablo na itong mga mananampalataya rito, katulad niya ring nasa liwanag. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang ang araw na iyon ay biglang dumating sa inyo tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. So ibig sabihin, hindi magkakaroon ng biglang pagkawasak, hindi sila masisindak, no, na ang dating parang sinalakay sila na magnanakaw, at ganoon din, no, wala silang dapat takasan, dahil unang-una itong mga taong ito na sinulatan ni Apostol Pablo, binigyan niya ng assurance na hindi sila sa kadiliman. Hindi sila sakop nung tinatawag nating araw ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo ba, may paniniwala, yung tinatawag nating post-trib, no, belief, na yung mga Kristiyano papasok raw sa araw ng kapigatian, hanggang sa katapusan ng kapigatian, hanggang doon sa Armageddon, no, papasok ang Kristiyano. Well, sa Biblia, makikita natin dito, hindi natin kasama yung mga tao sa kadiliman sa paghatol ng Diyos Kahit nasa mundo tayong ginagalawa natin ito, no? Ngayon ang pandemya Hindi pa to tribulation period. Mapa-Kristiyano ka, 'di ba? Mapa-Kristiyano ka, mapa hindi ka Kristiyano, mapa anak ng Diyos ka, mapa hindi ka anak ng Diyos.
Tinatamaan ka ng pandemic, tinatamaan ka ng sakit May mga pastor nga akong mga kakilala namatay na ngayon dahil sa pandemic. Nakakalungkot, no? Sa tribulation period, lalo-lalo na, worldwide yun. Itong pandemic na ito, sample lang ito Preparation lamang ito ng worldwide judgment ng Diyos. Isang uri lamang ito ng hatol na maaari ibinuhos ng Diyos sa sanlibutan ito, no? Because soberano ang Diyos, alam niya ang nangyayari sa buong mundo Pero nais kong sabihin sa inyo, paghahanda lamang ito, sapagkat marami pang darating na paghatol ang gagawin ng Diyos sa hinaharap. Lalong-lalo na sa araw ng Panginoon. Hindi isang bansa lamang ang hahatulan. Bukos lahat ng bansa sa mundong ito sa araw ng Panginoon. Mga kaibigan, nais kong makita ninyo ang mga taong panatag, yung mga taong hindi makakasama dyan. At tayo yun. Yun ang sabi sa Biblia. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Bakit nga ba tayo wala sa kadiliman? Dati tayo nasa kadiliman Ang uri ng buhay natin, kapag sinabing kadiliman, associated with evil, associated with sin, separated from light, no? Wala tayong spiritual light sa buhay natin, wala tayong liwanag sa buhay natin. Liwanag ng kaligtasan, liwanag ni Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 5:8, ito'y sapagkat dati kayo mga nasa kadiliman, ngunit ngayon sa kaliwanagan sa Panginoon, mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Itong mga taga-Efeso, talagang kadiliman dati ang buhay nito. Involved to sa mga witchcraft doon sa lugar ng Efeso, sumasamba na siya sa maling Diyos-Diyosan. Marami pa sa kanila gumagawa ng mga gawain ng kadiliman talaga. Witchcraft na talagang pinagbabawal sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, maging sa kapanahunan natin. Yung pangkukulam at pangbabarang. Mga kasalanan ng laman na ginagawa ng tao. At ang makikita natin dito, ganoon na naging buhay nila, pero nakakilala sila sa Diyos sa pamagitan ng Jesucristo. Sa Efeso Kapitulo 2, makikita natin yan. Kung paano tinalikod ng Diyos yung kanilang buhay. Kung paano ang Diyos nagbigay sa kanilang kaligtasan. Sa pamagitan ng ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sa pamagitan ng pananampalataya. 1:12:46, ako ay naparito, isang ilaw sa sanlibutan, sabi ni Jesus, upang ang sino ay sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Totoo yan. Kapag ikay na kay Jesucristo, meron kang spiritual light sa iyong buhay. Meron kang eternal light. Meron kang buhay na relasyon sa Diyos. Hindi ka na patay. Wala ka na sa kadiliman. Doon sa Colosas Kapitulo 1, talatang 13, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapamahalaan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. We are in the sphere of the Son of God. Kaya hindi tayo sakop ng paghatol, mga minamahal. At nais kong malaman mo kung ikay anak ng Diyos, anak ka ng kaharian. Anak ng Diyos, ikay nasa liwanag, wala ka sa kadiliman. Ngayon kung ikay nasa kadiliman pa, nais kong sabihin sa iyo, ang tangi mong pag-asa ay walang iba kundi si Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo ang ilaw ng buhay. Siya ang kaligtasan. Sa Kanya ka lalapit. Siya ang magbibigay sa iyo ng liwanag ng buhay. At ganoon din, hindi ka makasama sa paghatol sa araw ng Panginoon. Tuloy po tayo. Ikalawang punto sa bagay na yan, nais kong makita ninyo. Sabi rito, verse 4 and verse 5, ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang ang araw na yon ay biglang dumating sa inyo tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi mga tao ng gabi o ng kadiliman. Nandun lagi yung contrast Ganito rin yung sinasabi ni Juan, doon sa unang Juan, Kapitulo 1. Laging ginagamit nila yung contrast of light and darkness. At ang makikita natin, bilang mga mananampalataya, sa pagpapatuloy ng pag-aaral nito, ikalawang bagay, sapagkat hindi tayo anak ng kadiliman. Pangalawa, sapagkat tayo di tinalaga sa puot, kundi sa kaligtasan. Unang Tesalonica 5:9. Tatalon lang tayo, Kanina, unang Tesalonica 5:4. Ngayon, unang Tesalonica 5:9. Anong kasiguruhan? Bakit panatag ang ating kalooban? Ito'y sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa puot. Ito'y sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa puot
para sa puot, kundi para magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po muli yan, mga kapatid. 2 beses ginamit dito yung kaligtasan sa puot Sa unang Tesalonica 1:10, ito rin ay upang inyong hintayin ang kanyang anak mula sa kalangitan na kanyang ibinangon mula sa mga patay. Siya si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. May puot na darating. Tinatawag rin to, no, na araw ng kanyang pagkapuot. Yung tinatawag nating araw ng Panginoon. Pero nais kong pong sabihin sa inyo, kung ikay tunay na mananampalataya, free ng Diyos, hindi po tayo tinalaga ng Diyos para sa puot, kundi para magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, nais kong sabihin sa iyo yung ganitong napakahalagang katotohanan. Yes, dumadanas tayo ng pandemya, pero nais kong sabihin sa inyo na ang puot na darating sa hinaharap ay mas masahol pa. Ang puot na darating sa hinaharap ay talagang kasindak-sindak. Pero kung ikay tunay na mananampalataya, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ikaw ay minsan isang araw sa iyong buhay, nanalig ka kay Jesucristo na yung tagapagligtas, sapagkat sinabi ng Biblia, no, para magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang magiging kaligtasan sa buhay mo. Hindi ka sakop nung tinatawag nating paghatol sa araw ng Panginoon. Ito ay bilang paalala sa ating mga mananampalataya na tayo bilang Kristiyano, binibigyan tayo ng assurance, no, ng Biblia na kung ikaw ay nakakilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas, purihin ng Diyos. Bagamat tayo nakakaranas sa ating kapanahunan nung tinatawag nating pansamantalang pandemya, no, nakakaranas tayo at naobserbahan natin na ito nangyayaring sa pangkalatan halos ang buong mundo. Pero mga kapatid, ang dami pang sinasabi ang Biblia na mangyayari sa hinaharap, pang buong mundo, pangkalahatan. At isa na rito, yung gagawing paghatol ng Diyos sa makasalanan. Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Namumuhi siya sa lahat ng gumagawa ng katampalasanan. At balang araw, lahat ng makasalanan ay hatulan ng Diyos. May araw din sila sa Diyos. Pero salamat sa Diyos, patuloy pa rin siyang tumatawag ngayon. Patuloy pa rin siyang humihikayat ng mga tao upang tawagin ka sa Ebanghelyo ni Kristo. Hinahamon kong manalig ka sa Kanya bilang tagapagligtas kung hindi mo pa siya kilala. Mga kapatid, mamayang hapon ipagpapatuloy ko po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sapagkat mamayang hapon pag-aaralan naman natin yung pag-uugali, no, na dapat ipakita ng mga mananampalataya sa pagdating ng araw ng Panginoon at yung panawagan na sinasabi ng Biblia bago dumating ang araw ng Panginoon. Ang mga natalakay po natin sa umagang ito, 2 punto lamang. Una, ang pagdating ng araw ng Panginoon, tulad ng isang magnanakaw, biglang pagkawasak na mangyayari, walang makakatakas sa sinuman. Ikalawang punto, ang panatag sa pagdating ng araw ng Panginoon, of course, tayo yun. Sapagkat tayo'y sa liwanag at di sa kadiliman. Pangalawa, sapagkat tayo'y di tinalaga sa puot, kundi sa kaligtasan. Naway masundan niyo po mamaya ang patuloy nating pag-aaral ng unang Tesalonica, Kapitulo 5. Magsisimula po tayo maya, Kapitulo 5, talatang 5 hanggang 11. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Marami pong salamat at tayo may pagkakataon na makapagsama-sama muli at pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Mabaging Diyos naming nasa langit, puno ng kagandahan, loob at kabutihan, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahan loob. Pinupuri ka namin, Ama, sa ngalan ng iyong anak, sa pagligtas na ginawa mo sa amin. Sa buhay na walang hanggan at sa kasiguruhan ng iyong muling pagbabalik na ipinangako mo sa iyong salita na hindi magbabago. Panginoon, baguhin mo ang isipan ng mga tao. Bigyan mo sila ng takot. Lalo-lalo na kung hindi sila handa na humarap sa iyo balang araw. Naway ito'y maghatid
na pagkakataon sa kanila na kilalanin ka, Panginoong Jesucristo, habang may oras pa bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa oras nito. Purihin ka sa iyong kagandahan loob, pagpalain mo ang iyong mga anak, ang mga kapatid sa pananampalataya sa umagang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.